Hello, magandang umaga po. Magandang hapon na pala, 12:58. Tayo po magbablog sa ngayon ay hindi masyado heavy, hindi politika, kundi ito po ay patungkol po sa tinatawag na kalayaang pagpahayag, kalayaan ng paglilibag, at kalayaan ng pagsasalita, at kalayaan ng aaklas, rally, o kalayaan ng pagsusulat sa pamahalaan kung may reklamo kayo. So, ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ngayon, ang ating pag-usapan ay may kinalaman po ito sa yung pinatawag ng TRICOM ng House of Representatives, yung mga DDS vloggers. Katotohanan naman ng buhay. So, kahit nakikinig pa ngayon sa akin, lagi naman nakikinig sa akin si Congressman Ace Barbers. At ang nagpatanong ako kung bakit ako hindi inimbita sa pag ano, pag sa hearing, ay sinabi daw na responsible ano naman ako, responsible vlogger naman ako. Yan ang sinasabi. Well, that is according to Robert Ace Barbers. Alam mo yung pagkaganong pagsabi, so it is not important to me yung ganon. What is important to me is this: yung aking pagmamahal sa kalayaan ng pagpapahayag ay hindi mo po matatawaran. Naniniwala po ako na ang kalayaan pagpapahayag ng mga tao ay dapat hindi po binabawalan. Dapat po wala po itong nikatiting na pagbabawal at nikatiting na pagparusa. Kasi po ang paniniwala ko sa freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press or publication, freedom to peaceably assemble, and freedom to write the government to redress grievance are freedoms that are absolute, that they cannot be suppressed, they cannot be regulated. Yan po ang aking paniniwala dyan. Bakit po? Magsimula po tayo sa katotohanan na yung mga bansa na nagiging api, kahit yung Amerika na nagiging api ang mga negro dyan, kahit sa simula pa lahat, negro at saka puti sa Amerika ay inaapi po sila ng pamahalaan ng Great Britain noong araw. Ang karamihan kasi nagsimula sa Amerika na mga tao ay nanggaling po sa mga sundalo ng Great Britain. At nung sila'y nag-retire sa pagiging sundalo ng Great Britain, ay naninirahan sila doon. Ito yung mga na-assign doon. Nanirahan na, pinili nila na doon sila maninirahan sa Amerika. Panahon na yun, ang Amerika ay hindi pa bansa. Kinukonsidera ito na probinsya o lalawigan ng Great Britain. Pangalan ng Great Britain ay Great Britain or England. England ang pinakasentro. So kung Great Britain, may kasama pa dyan yung ibang mga kingdoms. Ngayon, tawag na ngayon na hindi na Great Britain, kundi United Kingdom. Sa panahon na yon ay napakahalaga po ng pagpapahayag kasi tanging ang pamamaraan ng pagpapahayag lamang ang dahilan para kayo po makapagsabi sa kinauukulan, ayaw po namin ang inyong ginagawa. Bigyan niyo po kami ng kalayaan. Tanging salita lamang po ang magagamit natin para tayo po ay makakuha ng kalayaan sa panahon na mga may nang-aapi. Alangan naman, hindi ka na magsasalita dahil binubugbog ka. Alangan naman, hindi ka iiyak sa sakit, sa damdamin na dulot ng pang-alipusta. Kaya nga, yan ang panimula na dahilan bakit hindi po pwedeng saklawin ng batas ang kalayaan ng pagpapahayag. Tayo po sa Pilipinas,
30,000 mahigit tayo na hinahawakan ng Espanyol o Espanya. Narinig naman siguro natin sa mga kwento o nabasa natin sa mga kwento sa libro. Lalo na mababasa mo yung salamin, makukuha mo yan doon sa Noli Me Tangere, sa Il Filibusterismo na sinulat ni Rizal. O kung binawalan si Rizal, sa tingin mo ba malaya tayo ngayon? Ganon po yan. So magandang umaga, Rosemary Jacintos, tsaka Butchog, watching from BGC. Si Dennis Das, magandang umaga. So, yan lang ang tanong ko sa inyo. Kung hindi nakasulat si Jose Rizal ng El Filibusterismo, ng Noli Me Tangere, at ng Philippines a Century Hence, sa tingin mo ba may kalayaan tayo ngayon? Tanging mga sulatin ito ni Rizal. Kukunti man lamang nakabasa, pero diyan nagsimula yung palipat-lipat na kwento kung paano niya kinwento kasi pinagbabawalan noon ng Espanyol at ng Espanya yung nababasa ng mga Pilipino ang mga sinulat ni Rizal. Pero marami pa rin nakalusot. At dahil doon sa mga sinulat niya, although dinaan niya sa sistema na hindi, tawagin mo poetic, malatula na pagkikwento, nakikita ngayon ang mga pamamaraan ng mga praili at ito po ay pumukaw sa damdamin ng mga Pilipino at nagtulak din sa totoo lang kay Andres Bonifacio na magtayo ng KKK. Katipunan ng mga, ano bang KKK? Pasensya na, nakalimutan ko. Anyway, what is important is, katipunan ng mga kagalang-galangan, katastaasan, katipunan. Ayun. Mabuti pa itong katabi ko. Magaling. So, ganun po kahalaga ang kalayaan ng pagpapahayag. Sa La Solidaridad, inilabas din ni sinong Luna yun? Juan Luna. Sa kanyang mga pamamaraan sa pagpinta na nanalo sa Europa, sa Espanya, ng paligsahan sa pagpipinta. Ang isa sa pinakadakilang pininta niya ay spolarium na nagpapakita sa drawing niya yung mga tinatawag na mga tao na pinaglalaban, patayan sa loob ng arena at kung pinagpupustahan ng mga tao. So mga gladiators ang tawag doon. Yung mga patay na gladiators, hinahatak. Yan ang sa spolarium na makikita mo. Ang dami pa niyang ginawang pininta na napakagaling. Kaya sobrang sikat siya. So anyway, ang pagpipinta po ay isang uri ng pagpapahayag ng damdamin. Pero masyadong malalim yun. Hindi mo maintindihan masyado. Pero yung direktang salita, yun ang pagpapahayag ng damdamin na direkta na kagad makukuha kagad ng mga nakakarinig, nakakabasa ang ibig sabihin. So ngayon, dahil dyan, makikita mo kung gaano kahalaga ang kalayaan ng pagpapahayag. Ganon din po ang nangyari dyan, yung kalayaan ng pagpapahayag kung bakit iyan po ang nagbitbit o nagdala ng kalayaan sa mga negro dyan sa Amerika. Dati, hindi sila makapagsalita. Ganon din yung mga Amerikano dyan dati na dahil sa kanilang pagsasalita sa pangunguna ni General George Washington, ay nagkaroon ng boses ng tapang na makapagsalita ang mga nakatira doon ng mga puti na kumukontra sa Great Britain. Hanggat sa nakipaggera sila,
Tinulungan sila ng Pranses. Kaya nanalo sila laban sa pwersa ng Great Britain. At niregaluhan sila ng France ng Statue of Liberty. Yung Statue of Liberty ay simbolo ng kalayaan. Lahat ng klaseng kalayaan. Kalayaan sa pagsasalita. Kalayaan sa pagpapahayag ng damdamin. Kalayaan sa lahat ng uri kung anong gusto mong gagawin. Yan po, ganoon po kahalaga ang kalayaan sa pagpapahayag. Kaya nga po, dahil dyan, ay ganun ko po kamahal. At kung ako tanungin mo, the freedom of expression, of speech, and of the press is absolute. Kahit pa sinabi ng Supreme Court natin, pailang ulit na sinasabi sa kanilang mga desisyon na the freedom of the press or of expression is not absolute. To me, it's absolute. Naniniwala po kasi ako sa tinatawag na marketplace of ideas. Kaya, wala akong pakialam. Hindi na dapat parusahan kahit sinong fake vloggers dyan. Ang kaisipan ko ay parang kaisipan din ni Donald Trump. Sinabihan niya po ang Meta, si Mark Zuckerberg, if you want me to be friend of yours, take off all those fact-checking. Let the people in Facebook check each other. Ganun ang simple niya. Kung ako naman tanungin mo, hayaan mo ang lahat ng mga ideya na maglaban-laban kontra sa isa't isa. At kung sino mananaig, yan po ang katotohanan. Sinabi yan sa walang kamatayang dissent sa ponensya sa desisyon ng Abrams versus US na sinulat ni dating Justice Oliver Wendell Holmes na sabi niya, the best test of truth is to allow all thoughts to clash in the marketplace of ideas. Kaya, huwag nating bawalan ang lahat ng fake news. Hayaan mo ang mga tao sa Facebook na mga kasapi, mga membro ng Facebook na may Facebook account, ang kumontra sa mga kapwa niya Facebooker na nagbibigay ng fake news. Hayaan mo ang tao dyan sa YouTube na nagbablog ng fake news na bibirahin din siya ng kapwa niya vlogger. Nang ibig sabihin po ay walang karapatan ang ating bansa, ang pamahalaan, na saklawin, i-regulate at bawalan sa mga ilang bagay ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Imagine, ang kalayaan sa pagpapahayag at kalayaan sa pagsasalita at kalayaan sa paglilimbag sa pamamagitan ng dyaryo, radyo, television at ngayon internet ang nagbibigay buhay sa mga tao or mamamayan sa buong mundo. Kung harangan mo yan, kung pakialaman mo yan, hindi na makarating sa tainga ng mga nakikinig o sa mata ng mga nagbabasa ang kung ano ang totoong dapat ibalita. At yan po, kung bawalan mo yan, yung mga biktima ng fake news ay matatakot na magsalita laban sa fake news. Kaya hindi po ako naniniwala sa mga sinisigaw ng mga iilan. Ang nagsisigaw lang ng ilan laban sa fake news, alam mo ano? Yan lamang po ang mga tao na mababaw ang utak, mabababaw ang isip. Ang mas malalim na kaisipan ay hayaan mo ang lahat ng impormasyon na dumaloy sa ilog. At hayaan mo ang lahat ng impormasyon magbanggaan sa bawat isa. At ang matitira ay siyang tatanghalin na katotohanan. Wala rin pong pinag-iba ito sa sinulat ni John Stuart Mill,
isang philosopher na nagsasabi na panahon ni Kristo ang nagpako sa kanya sa krus ay mga Hudyo, kapwa niya mga Jew. At sa anong dahilan? Dahil sa akusasyon na lahat ng mga binabanggit o sinasambit ni Jesus Christ ay fake news. Hindi naniniwala mga Hudyo. Kaya dinemand nila kay Poncio Pilato na ipako sa krus si Jesucristo. Pero ilang libong taon nang lumipas hanggang sa ngayon, ang naniniwala sa salita ni Jesucristo bilang bitbit na salita ng Diyos ay mahigit bilyon-bilyon po ang naniniwala. Yan ay sapagkat kahit na binabawalan, kahit na may batas na blasphemy, kahit na may batas na kung ano ng batas, ay hinahiya, namimilit pa rin ang mga taong naniniwala kay Kristo na bring forth the message of the missionaries. Kaya marami na ngayon naniniwala. Wala ring pinag-iba yan sa nangyayari kay Prophet Muhammad, who is considered by our brothers Muslims as the last prophet. And they said that Muhammad came as the last prophet after Jesus Christ, who they call as Isa. So, according to them, si Jesus Christ ay second to the last prophet. At ang last prophet ay si Muhammad. Si Muhammad ay gusto ring patayin ng mga Arabo noong araw. Kaya nga, umiskapo siya. Sumibat siya. Kasi sa Mecca ay maraming mga Arabo na gusto siyang patayin. Kaya sumibat siya at pumunta sa Medina. Kaya yung tinatawag nila the flight of Muhammad from Mecca to Medina is Hijrah. That was the beginning of the Hijrah calendar. So, sinasabi ko lang dito, ganun po kahalaga ang kalayaan sa pagpapahayag. Imagine, ito na tayo, medyo bababawin na natin ang diskusyon. Imaginein mo, kaya ba nating mabubuhay sa Pilipinas na mga wala ng reporter? Wala ng mga broadcaster? Wala na ng mga vlogger ngayon na kagaya natin na sumisigaw sa Facebook, sumisigaw sa Instagram, sumisigaw sa Twitter, sumisigaw sa TikTok, sumisigaw sa YouTube at iba pa? Can you imagine that kung wala na silang boses at mabawalan na sila ng Kongreso sa akusasyon na dahil yan ay fake news? Tandaan mo, ito lang para masample kayo. Kung kaya nyo yan, ano mangyari sa Pilipinas? Hindi ba nyo napansin? Babanat si Duterte laban kay Bongbong. Tatawagin ni Bongbong fake news. Fake news kay Bongbong Marcos, pero true news naman, totoong news naman sa mata ni Duterte. May babanat naman si Marcos laban kay Duterte, sabihin naman Duterte, fake news yan. So, everybody is fair in this game. One's fake news is another's true news. Ganun po nangyari. Walang pinag-iba sa usapin na may isang terorista, pero bayani naman siya ng kabilang bansa. So sinasabi, one country's terrorist is another country's hero. So iyan mga pagkaiba-iba. Ibig sabihin, wala pa sa kontrol natin kung alin ang totoong news na kilalanin, alin ang hindi totoong news. The only thing for us to discover what is true and what is not is to allow all views. Let us hear all of them. And we can discern within our minds by the use of our power of logic and the power of evidence, if there is, to know what is true. Ganun naman po. So ngayon, dahil dito, I'm raising contempt against the members of Congress na nagpapakulong sila ng mga tao na nagtitestigo sa kanilang mga hearing sa Quadcom,
I'm taking particularly Mr. Caraps Paduano, who I call as Mr. Contempt. Kunting-kunting ganun-ganun, contempt. Akalain mo ba naman? Those hearings, ang pakay po ng hearing na yun ay pinatawag para malaman ko anong mga totoo. Base sa katotohanan, doon sila gagawa ng batas. Ang style po ni Caraps Paduano, tingnan ninyo. Magtatanong siya, kagaya kay Garma, Royina Garma. Sinabi niya, pumunta ka ba sa Japan? Hindi. Yun nagtatanong siya, alam naman niya pumunta sa Japan. Bakit? May hawak na siyang dokumento eh. So, ginagamit niya yun na tanong para parusahan ang tao, hindi para gumawa ng batas. So, may ibang tao na akala nila walang hawak si Paduano, napasabi ng iba dahil naprotektahan nila siguro kanilang kung sino man o baka nakalimutan lamang. Kaya contempt, kulong kagad. So ano yung pagtatanong ni Mr. Paduano? Was it for the purpose of imprisoning persons or taking custody of persons by reason of the power of contempt of the House of Representatives? O pagtatanong para malaman kung ano ang mga detalye para gumawa ng batas? Yan po ang resulta ng katotohanan na ang hinalal natin sa ating Kongreso ay mga taong hindi abogado. Iba po kasi mag-isip ang mga abogado. Mas malalim mag-isip. Doon sila nagdidwell sa sustansya ng impormasyon. Hindi sila nagdidwell sa kung ano man, paano man sumasagot ang mga tinatanong nila. Nagmamatter lang sa mga abogado yung pagsasagot doon sa loob ng korte. Kung nagko-cross-exam na, kung nagpipresenta ng testigo. So having said so much about that, sinabi ko na nga na bawal yan, kaya nagpalabas po ang Supreme Court ng utos na pinapagpapaliwanag sila ni Ace Barbers, ang buong TRICOM, ang House of Representatives, kung bakit hindi sila bawalan na magpatawag sa mga vloggers na ito. Ang reklamo ng mga vloggers nito, DDS, sabi nila, bakit kami pupunta? Nagpatawag kayo. Bago kayo nagpatawag, nagpa-interview pa kayo sa lahat. At sinasabi ninyo, gusto namin tigilan ng fake news. Ibig sabihin, fake news, peddler sila. Ibig sabihin, siyempre nakakahiya sa kanila yon. Next, mga narco-vloggers yan eh. Ibig sabihin, binabayaran ba sila ng mga drug lords para mag-vlog? Yan po. Irresponsibleng salita. Hindi ko binabawalan si Ace Barbers dyan. Kalayaan niya yon kahit na hindi totoo. And let those words of Robert Ace Barbers clash against the words of the other persons who would want to argue with him. So, gamit ang kaisipan yan, talagang alam ko na mananalo sila sa Supreme Court. Kaya inutusan ng Supreme Court. Next, naalala ko, may kaso akong ginawa. Nananalo pala ako sa Supreme Court. Anong kasong ito? Ito po yung kaso na kung saan ang lahat ng mga reporter, mga photographer, press photographers ng dyaryo at radyo sa panahon ng 2011, panahon ni Noynoy, ay binawalan ni Commissioner Rufi Biason. Mayor siya ngayon ng Muntinlupa. Commissioner siya ng Customs Zone. Binawalan niya ang lahat ng mga membro ng media na pumasok sa Bureau of Customs para kumuha ng mga detalye kung hindi magpapalista sa kanilang accreditation. Ako ang gumawa ng petition. Para maniwala kayo, ipakita ko sa inyo ang kopya ng petition. Ito po yung petition na ginawa ko noong 2011.
So nakita niyo? Yan ang petition na ginawa ko noong 2011. So Napoleon Sanota, Bambi Magno Purisima, Antonio Tabad, Bonifacio Coles, Benji Ribueno, Arnold Atadero, Boy Silva, Ray Arqueza, Ben Paipon, Arturo Gallego, Jack Patiña, Julio Sison, Froilan Morales, Boy Mirasol, Ed Bausa, Victor Reyes, Ibarra Samson Jr., Ricky Carvajal Jr., Tony Wico, Customs Media Association Incorporated, Customs Trimedia Association Incorporated, petitioners versus Bureau of Customs represented by Commissioner Rosano Rufino B. Biazon. O, basahin ko ha. Ang galing naman na binisita ko, magaling pa ng pagsulat ko eh. Sa English to, pakinggan nyo. Petition for prohibition. Press freedom is nothing with nothing to write. To prevent a person from gathering facts in public offices restrains that person from exercising that sacred right of the liberty of the press, the highest among the tier of rights. Any form of regulation that hampers or deters the exercise of the right to gather information or facts from public places or elsewhere outside the zone of privacy or the zone of state or national security is as good as restraining the exercise of the right to exercise this right, fought for by our forefathers. Jurisprudence loves to call the same prior restraint. It directly affects the very content of the substance of the freedom of the press. Add to note, this freedom of the press is not the exclusive province alone of reporters or journalists, but ordinary people living or sojourning in the Philippines. This is because Section 4 of Article 3 of the 1987 Constitution grants this right to all people. To be clear, let this freedom be restated. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press. The freedom of the press is the touchstone of democracy. Imagine a country without reporters, or imagine a country with reporters but without or limited right to gather information for them to publish. Intricately connected with the freedom of the press clause is the inviolable right of the people to information of public interest, saving only a few aspects that affect the very life and limb of the state and the life of the people themselves. These few exceptions, however, can only be guaranteed supremacy if the existence of the danger to the state's life and limb and the people's lives is in the degree of clear and present. In the Bureau of Customs, that is the respondent in the instant petition, there is no such thing as clear and present danger that exists against the state or the people. The Bureau has issued Customs Memorandum Order number 37-2011 that implements an accreditation procedure that actually works to limit or prevent the access to the facts and information that are found inside the Bureau of Customs offices. These data are undisputedly matters of public interest. But this memorandum circular limits or prevents the petitioners from these matters. Tied intricately to the right to public information and the freedom of the press is the principle of the 1987 Constitution that says public office is a public trust. It has never been. Public office is a private trust. The office says inside the zone of the Bureau of Customs have never been a private trust. They belong to the public's trust. In ratifying the 1987 Constitution, from where the Bureau of Customs got its authority to exist, the people gave their implied trust that the persons who would be appointed to run the Bureau would take care of the offices inside it. Now, the only way for the people to know if those appointed to the Bureau of Customs are performing within expectations is to allow journalists and other persons to see how this customs official and personnel perform their work.
whether they steal monies from the duties and taxes that should go to the government of the people by means of allowing or doing the acts permitting misdeclaration and underdeclaration of importations and allowing strictly regulated items, prohibited goods, and illegal goods such as drugs. Upon these premises, the petitioners who are all involved in the daily exercise of press freedom inside the zone of the Bureau of Customs respectfully file this petition for prohibition, seeking a writ from the Honorable Court to enjoin the public respondent, that is the Bureau of Customs, from implementing its accreditation guidelines, seeking to regulate or limit the exercise of the freedom of the press, particularly in the aspect of gathering of facts from different public offices inside any offices of the Bureau. And in so filing this petition, the petitioners are urgently coming to this honorable court seeking to uphold and affirm press freedom not only for themselves but also for their posterity and to the freedom itself. They are seeking the writ to strike down the questioned memorandum, the writ to enjoin the Bureau from implementing the same memorandum. They are also seeking the court's succor by issuing urgently a temporary restraining order to enjoin the Bureau from implementing the same memorandum while this petition is being heard. Yan po. So hindi ko nabasahin ng iba. Yun ang pinaka-importante na ginawa ko na naglalaman na ng lahat ng hinihingi dito. So ito yung the reasons for its allowance. Okay, pinapakita ko lang mabilis para makita nyo ang petisyon na ginawa ko. Yan. So the issue, ang issue ko ito ay whether or not Public Respondent Bureau of Customs committed grave abuse of discretion in issuing and implementing Customs Memorandum Order number 37-2011. So ang nangyari po dito ay ang Bureau of Customs mismo ang nag-withdraw ng memorandum. So kaya nagiging moot and academic ang kaso. Kahit naging moot and academic, hindi ito pumigil kay Justice Marvic Leonin sa pagsalita na dapat respetuhin ang press freedom. At hindi pwedeng mag-regulate sa mga vloggers kung paano kukuha ng mga impormasyon ng mga vloggers at kung paano magsisiwalat sa ere. Kaya po, that is a big impossible dream for Ace Barbers and his colleagues in the House of Representatives to make a regulation to regulate vlogging in the Philippines. Ganon po ang aking masasabi dyan. Kaya hayaan mo na lang lahat mag-vlogging. Total, libre ka naman gumamit ng vlogs eh. Hindi kagaya nung araw na kung sino lang may access sa dyaryo, sila makapagsasalita. Sa ngayon, libre ang lahat. Libre ang lahat sa ngayon. Kaya hinahambing ko lamang ito, ang pangyayaring ito, sa pangyayari na kung saan ay dapat pa rin ipaglaban natin ang kalayaan ng pagpahayag dahil ito lamang ang kakilala o kakampi natin sa panahon na mayroon ng mang-aapi o diktadorya na papasok. Hindi pa nalalayo yung panahon ng diktadorya na mahigit 21 taon na nangyari sa pagdidikta ni Ferdinand Marcos Sr. Tanging kalayaan sa pagpapahayag lamang ang unti-unti lumaban kahit na hinuhuli ang mga reporter, ang mga media men nun, hinuhuli ang mga photographer. Kahit pa ganun nangyari, ay patuloy na nagpapaimbuyog. Ang press freedom kasi po ay para siyang tubig. Ang tubig sa ilog, para siyang tubig sa ilog, na kahit pigilan mo man, gagawa ka ng dam, pigilan mo ng dumaloy, ay tataas at tataas lang yan, may imbak na may imbak. At pag punong-puno na, at hindi nakakayanin ng dam, wawasakin ang dam at babaha at papatayin ang lahat ng mga pumipigil sa pagdaloy ng tubig. Ganun po yan. Yan ang kaisipan ng press freedom. So, ipakita ko lang ang desisyon ni Marvic Leonin. O ito, ipakita ko lang para makita ninyo ang dissenting opinion ni Marvic Leonin.
Nakita nyo? Yan pong decision, dissenting opinion ni Marvic Leonin. Justice Marvic Leonin. Yan, dissenting opinion. Ang opinion, dito sila nagkatalo kung i-dismiss pa ba o pagpatuloy ang kaso. Sabi ng mga kasamahan niya sa Supreme Court, bakit pa natin pagpatuloy ito? Nag-withdraw na eh. Binidro na yung memorandum na pinalabas ni Rufi Biason. So kung winidro na, wala na tayong pag-usapan pa. So ito na ngayon ang desisyon ni Marvic Leonin. I acknowledge that the repeal of Customs Memorandum Order, kasi na-repeal na, renders this case moot. However, in fulfilling its obligation to safeguard fundamental constitutional freedoms, this court should adjudicate on the matter to guide the bench and the bar, to avoid its repetition in the near future. Therefore, I dissent. Ayun, sa kanyang salita ay sinabi niya rin ako ano sinabi ko. Sabi niya, the role of a free press in a deliberative democracy is crucial. It acts as a watchdog over the government. It keeps the public informed so that they may participate in public discussion. It empowers the sovereign with information to hold the government accountable. Given its crucial role, the media is expected to deliver information and news with accuracy, fairness, accountability, and transparency. These standards are embodied in the Philippine Journalist Code of Ethics, which is not a legal obligation to adhere to, but is carried out through self-regulation by the community of journalists and media organizations tasked to discipline its own members. The Journalist Code of Ethics tackles the content of the news and reports. It provides a guide on using facts, handling confidential information, and gathering and reporting news. As it is self-regulating, the state has no power to interpret and use it to test the legitimacy of a media practitioner. Okay, the state has no power. So wala kayong power, Ace Barbers, para tingnan niyo kung sino ang lehitimo at sinong hindi lehitimo. By using it as a condition in the revocation of an interview permit, the Bureau of Customs will necessarily assess the language and substance of the work of media practitioners. This amounts to a content-based regulation which infringes into the exercise of free press or free expression. So, Customs Memorandum Order number 37/2011 lays down the guidelines and procedures in the accreditation of media practitioners. It requires them to submit certain documents to enter the Bureau of Customs and to interview customs officials and employees. The Chief of Public Information and Assistance Division of the Bureau of Customs is mainly responsible for approving and revoking the accreditation. So, yan lamang po ang pinaka-importante dito. Okay? So hanggang dyan lang at ako'y magpapasalamat na sa inyo sa inyong pagtuloy na pakikinig sa akin. Sa madaling sabi, very shortcut kong sabihin, bawal po yung gustong gagawin ng TRICOM na mag-regulate sila ng vloggers. Okay? Ito na sinabi na nga ng Supreme Court sa isang kaso na hawak ko na ipinanalo ko. Nanalo kami rito. So, ibig sabihin, at ang pinaglalaban ko rito ay hindi pwedeng bawalan ang kahit sinong reporter o mga tao na mangalap ng mga pangyayari o facts or news materials. Ganun lamang po. So, Kaka, Rogelio Tapado, tapos si Dennis Das, Rosemary Jacintos, Batchog, Mary Ellen Mendoza, tapos si Araceli Miyamoto, Christopher Talabucan, magandang hapon, Engineer Toto. Abit Trampi, good afternoon, Dr. Engineer Toto. Abit Trampi, World History Trivia, thank you po. Lynn Malado, Lunas Cupids, replay ko later. Jose Nelson Morales, more power to your show, Katoto. Salamat. Antonio Bensoceso, mabuhay. Rinaldo Liwanag, tama kayo, attorney, more power. Boses ng Pagbabago Channel, tama lang ang ginawa ni General Torre
na kasuhan ang mga fake news, ay bahala na siya magkaso. Wala na akong pakialam doon. Basta kay bawal yung ginagawa ng TRICOM na maggagawa ng regulasyon. Pero na may nisabi na ko dyan na may pagkakamali sila ni General Torre dyan. Lalo na yung judge nag-issue ng warrant. Ginamit ang maling kaso, hindi yung kaso na sinampa ni General Torre. So Rinaldo Liwanag, Noni Igusquiza, congrats po. Need po talaga sa Senado, may number 1 senator. Elsa Bernardo Godaili, Ryan John Season. Pero pag ang isa na powerful gaya na may news factory na gaya ng Duterte ay tapos, huwag kayong magtatakot sa mga news factory. Kontrahin nyo. Huwag kayong matakot dyan. Huwag kayong patalo. Hindi po sapat na dahilan dahil may troll farm ang kalaban nyo ay sisigaw na kagad kayo. Troll. Hindi. Labanan nyo. Pakita nyo kung anong totoo. Yan ang problema ni Ma'am Lenny nung araw. Hindi sila lumaban. Dapat kinuntra na kagad nila yung mga Talyano Gold na kwento. Ronald RTV, mabuhay ka, Toto Kausing. Kayhin Talibenyo, attorney, paano naman yung pahamak na mga dahil fake news? Hindi nga problema yung fake news, hindi kontrahin nyo. Ganun lang kasimple, kung tinira ka, dahil sa fake news na hindi totoo, kagaya ka Barbers. Ang kinagalit talaga nun, ng binalita ng mga vloggers na siya at kanyang kapatid na gobernador ng Surigao, Del Norte, ay nahuli ko daw sa kanilang hotel ang droga. Hindi naman daw totoo. Well, wala pong karapatan si Ace Barbers na magalit. Ang karapatan niya lamang ay magpalabas din, magsalita rin siya, mag-live din siya kagaya ko sa ngayon ginagawa at ipakita niya sa live show ang ebidensya na hindi sila na-aresto. Ganun lang kasimple yan. Hindi naman makakasira yan kung ikaw ay nagsasalita. Gaya rin ng advice ni Malu Tikia, if anybody is shown against you on YouTube or on Facebook, mag-live ka rin, kontrahin mo. Yan pong advice niya kay Dan Fernandez at saka kay Congressman Atras Abante. So, Johnny Bunagan, kung ganoon, dapat di na sumpi na mga vloggers dahil sa pronouncement ni Trump, ni Dr. Trump, freedom of speech, TRICOM, making, dapat hindi isumpi na. Mag-request lang sila kasi ayaw naman. Ang problema kasi nila, nung nag-imbita sila Johnny, yung mga TRICOM, lagi sila nagsasalita sa media na dahil dapat tigilan ng fake news, dapat yung mga narco-vloggers, dapat yung mga DDS vloggers, ganun. Sino ba naman, pag inimbita ka, pag ako sinama sa invitasyon, mahiya tuloy ko, pupunta rin ako sa Supreme Court. Ibig sabihin, sinama mo ako dyan sa mga masasama. Parang ganun lang. Yan ang mali doon ni Ace Barbers. Pwede naman siya kumausap kung wala lang sana yung mga salita ng mga fake vloggers, mga salita ng mga narco vloggers, salita ng mga pugo vloggers. Di ba? Wala naman siyang ebidensya. Ibig sabihin, siya pa yung fake news. Kung tutusin, kasi wala siyang ebidensya kung sino-sino roon ang pugo vloggers, kung sino-sino roon ang narco vloggers. Kung sino-sino doon, alin ang fake news. Sinasabi ko na nga, yung fake news sa kanya ay hindi naman fake news sa iba. Kagaya nito, sinasabi niya na narco vloggers, fake news na yan kumpara sa mga vloggers na yun. Ako, fake news din sa akin yan kasi wala kang ebidensya pinakita na mga narco na sa droga sila nagbabloging. Diba? Ganun lang kasimple po. Kaya, ang sabi ko, I am a firm believer in the marketplace of ideas doctrine that was espoused by then Justice Oliver Wendell Holmes Jr., who said that the best test of proof, of truth, is to allow all thoughts to class in the marketplace of ideas. Ganun lang po. So, Jose Nelson Morales, maan yan, katuto sa ibang maunlad na bansa. Kahit na dito dapat mag-unlad tayo, dapat ganun din tayo. Kaya noon malabas mga barbaric tayo, mga taga-uma, kung sa Ilonggo pa. Hoy, taga-uma ka. Hindi ko alam. Di ba? Para kang walang pinag-aralan.
Rafi Tolfree alias Polandit, Kuya Toto, napakalalim, nakabuluhang paliwanag. Polo Carpio, retain na ba ang pagka-lawyer nyo? Ay wala pa po. Marilo Fabian, good afternoon po, Doc Toto. Mamerto J.R. Salonga, Congress pa, Attorney at Engineer pa. Mabuhay po kayo, idol ka po namin from Anguno, Rizal. Maraming salamat po sa Anguno, Rizal, mga subscribers ko dyan sa buong Rizal. Bong Cuerdo, fake news dami, alam ng taong bayan kung sino ang laging ginagawa ng fake news. Para kung masabi mo fake news yan, Bong, kontrahin mo. Hindi yun nagbabasa ka lang. Kailangan kontrahin mo. Kailangan mayroon ka rin Facebook, mayroon ka rin mga YouTube, magsalita ka rin. Sabihin, walang basihan yan. Oh, ganun lang. Eric Enrico Valdicantos, good afternoon, watching from Tuklong, Kawit, Cavite. Good day po sa lahat, mabuhay Pilipinas. Tapos Fernie Pinto, ayos, kabonyog, dada, giyakan na. Yan, si Katoto, thanks sa pagbibigay para sa 20K. Tapos Marilo Fabian, saludo po, Dr. Toto. Lee Wensi Manansala, magaling po kayo to ni Toto kasi totoo lahat ng sinasabi niya. Salamat po. Dada, pero si Jesus and Bible is kontra na sinasabi ni Muhammad. Basahin niyo po muna yung Quran para masabi niyo kung mali ba yung Quran o hindi. So, kung binasa nyo, pinakamaraming nabanggit na pangalan dyan ay si Mama Mary sa Quran. Marami nabanggit dyan tungkol kay Jesus Christ na ang pangalan sa Quran ay Isa. Ganun po. So, dapat magkaintindihan tayong lahat. Equilibrium Files, Attorney Toto Kausing. God bless. Kamusta ka na, Equilibrium Files? Thank you for showing up again. Antonio Buen Suceso, mabuhay. Jerry Gargarita, paano kaya pag DQ nila na walang basihan, pwede kaya nila tanggalin bilang kandidato? Maso Beach Resorts. Good afternoon, Dr. Toto, congrats at mabuhay ka po. Antonio Grino, good PM Engineer Toto, congratulations. Romel Bengsons, good afternoon, Dr. Engineer Attorney Toto Kausing, kaya natin to, mabuhay po kayo. Ariel Arias, Al-Olalia, sabi niya, sang-ayon ako sa iyo, Attorney Toto. Al-Olalia, good PM, Attorney Engineer Toto. Maria Fe Sintos, magandang hapon po. Al-Olalia, good PM, friend Marilo Fabian. John D. Gargarita, dapat hindi pagrespeto sa media, kundi pagrespeto sa ating konstitusyon. Ariel Arias, believe ako sa iyo, Attorney Toto, sa pagkalaban mo sa katiwalian or pag-expose nyo sa mga taong salbahe. Music lover, good PM, Sir Toto at mga katoto. Vivian Sarimo, ang freedom, ang pinakamagandang privilege na binigay ng Diyos. Tama! Yan ang God-given gift ang tawag dyan. Gift of God, yung freedom of expression. Music lover, Alolalia, batian sila. Frederick Iloro, good PM, Idol Toto Kausing. The best ang boses ng masang Pilipino. Mabuhay po kayo. God help at God bless po. Alolalia, Mario Villar Dison. Magandang hapon po, Dr. Toto Kausing. Marilo Fabian, Alolalia, si Molita, newly subscriber po, ay salamat po. Magandang hapon po sa iyo. At tapos si Maymay, Sir at Almi, Alolalia, Maymay, si Dennis Das, Sir Dennis Das, si Dennis Das pala siya. Jumratya Samad, congrats. Glenn Chu, mabuhay ka, Toto Kausing. Yani Ognof, watching from Korea, take care. Tapos Glenn Chu, nasa iyo ang boto ko. Salamat kung kandidato pa ako. Cupertino Lasula, abangan nyo na lang, tatakbo akong presidente. Tapos Maymay, so kapag i-regulate nila, attorney, daw ang daw angay lang nga busalan ang presidente. Tama po kayo. Charlie Vivar, parang ang gulo na sir ng pinaglalaban mo, kaliwat kanan,
binibira mo. Wala tayong magagawa kung anong totoo at yan lang tayo. Kung anong dapat sa prinsipyo. Kung lumalabag, kahit kakampi ko pa, bibirahin ko. Richard de la Cruz, long live, Kabunyog Toto, long live po, salamat po. Si Jeros Kids Channel, hello sir, watching from Paris, France. Cornel na Parete, Del Carmen, mabuhay kay Engineer Toto, paglaban, ingat ka palagi. Nelly Carmel, congratulations po sir. Toto, good luck, thanks. Si Putin, Bobby Di Castro, si General Torre, daig niya pang-artista, ang artista pinapatay na sa social media. Merjan Distrita, ano po attorney, pinanulan nyo, congrats. O kagaya ka Merjan Distrita, naging kliyente ko to, na ipanalo ko ang bahay niya. Ayun, tanungin nyo lang siya kung paano ginawa ko. Elvina Gutierrez, Pyra Lucas, ay salamat. Okay, Concepcion Barsi, tapos Elsa Gadali, Gudi Lalain Torrenuevo, congratulations po, May, sa nilabel nila kasi agad fake news ang mga ini-invite. Siyempre, mahiya ka naman. Bakit nilabel nila kagad? Ano na ba ang name drop niyang Pugo o narco vloggers? Ganun ang drop nila sa name. Pugo vloggers, narco vloggers. Sam Daniel, good afternoon, Attorney Toto Kausing. Music lover, naniwala ako sa freedom of expression at press freedom, pero may limitasyon dapat, lalo na kung mapahamak sa buhay. Yun lamang po ang pwede nating gawin ng limitasyon kung buhay na ang katapat. At kung bansa na ang buhay ng bansa ang katapat. So, Romel Bengso, no? Yan, sinabi niya, Pamsi, music lover, Alolalya, tapos si Rodrigo Hodreal, kung ang press freedom ay hindi absolute, gaano ang limitasyon? Ang limitasyon lamang po na pwede dyan ay kung ang kalaban ay buhay ng tao o di kaya buhay ng bansa. Yan lamang po, dalawa lang. So Desmond Laksamana, God bless you always. Elsa Gadayli, update po sa DQ petition from Angat, Bulacan. Ang DQ petition, mamaya ako mag-update ako mamaya. Alfredo Liba, alam ko kinakabahan na si Tulpo. Birahin ko naman mamaya ito. Alfredo Liba, mabuhay ko po, panalo mo sa Supreme Court, tagumpay ang katotohanan. Janet De, Dadada, si Jesus sa Quran is mere human. Sa Bible, si Jesus ay God. Paano yun? Son of God ata siya sa Bible eh. Hindi ako magkamali. Hindi naman ako theologist. Hindi na ako maalam sa Quran. Kaya hanggang dyan lang muna ang alam ko. Luchi Babes, good PM Attorney Engineer. Shout out for my birthday last February. Oy, belated happy birthday, Luchi. Sayang. Happy birthday to you. Yan. Rene Garban. Sana napanood itong video na ito, Sir Toto ni Barbers. Sa tingin mo, kung mapapanood niya. Raul Arana, maayong hapon, kabayan. Mamangkot lang ako kung ano ang nadaugan mo sa isi. Atong kaso balahaw nga gindepensa ko ang mga media men sa customs kay hindi na sila pagpasudlon ni Commissioner Biason pero ginbawi man later ni Commissioner Biason ang memorandum. Pasensya na, nagsalita ko ng Ilonggo. Serapin Karingal, music lover. So Sabong Bicol, mabuhay ka Toto, watching from Pleasant Hill, California. Maray na banggi sa mga Bicolano. Maray na hapon pala, maray na hapon. Ramon Barcelo, mabuhay. Zoilo de los Santos, congratulations. Mokong Lopez, tapos Rodolfo Agsalud, tapos Pambansang Nanay Survivor, Salvi Ibanez, Abet Trapi, ay Abet, mabuhay na tao. Buhay ng tao po. Tulad na sinabi nyo, ang magpapagpalit ng pagsasalita ni Kapersi. Opo. Marilo Pabian, Dr. Toto, Jerry VP, congrats. Tapos, hanggang dyan na muna tayo ngayon, ha? At maraming salamat po. Mamaya po, sundan ko, may bago akong update kay Percy Lapid. Mamaya, after 30 minutes. Magandang hapon! Ace Barbers, Karaps Paduano.
Dan Fernandez.